Sinabi ng dalawang batang ito na hindi kayo kilala. Ano ang ginagawa ninyo? Pulubi, pinapayuhan kitang huwag makialam, kung hindi. Bubungkalin ko ang mga parte ng katawan mo. Kung ako'y kikilos, ang 10 taon na pagtitiis ay masasayang. Ngunit kung hindi ako kikilos, ang dalawang batang ito. Mabuti at naintindihan mo. Tara, Ano ang gagawin ninyo? Bitiwan ninyo ako. Tiyo, Bitiwan sila. Diyos ko. Miss, tingnan mo sa taas. Tunay na Dragon-Zyklone. Zia, Yon. Bilisan mo, magmaneho. Amo, dumating ka na. Alis na tayo. Ate Hua. Mga walang kwenta. Lahat kayo. Nasiraan ng isang palaboy lang. Ate Hua, pahupay Montag muna ang galit Montag. Hindi siya ordinaryong palaboy. Malakas siyang lumaban. Kayong Emga. Malakas lang naman ng kaunti yan. Maghanda kayong mabuti. Ngayong pagkakataon, ako mismo ang haharap sa kanya. Tito, Huwag mo na akong sundan. Tito, Sabi ko huwag niyo akong sundan. Tito, salamat pa. Iniligtas mo na naman kami. Sinabi ko na sa'yo, huwag mo na akong sundan. Tito, hinuhuli kami ng mga iyon. Ikaw lang ang makakapagligtas sa amin ngayon. Isang basura lang ako. Wala akong kayang protektahan. Hindi na ako muling lalaban. Bakit? Tito, 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 kayong mga... Ikaw na naman, yang masamang tao. Anong gagawin mo? Ang galing Montag naman. Dalhin niyo. Julian and Yosila, anong ginagawa nyo? Sa liwanag ng araw, nagnanakaw kayo ng bata. Umalis kayo. Huwag kang makialam. Ang mga mangkukulam ng tao, wala na sa batas. Tawagan nyo ang pulis. Huwag nyo silang patawanin. Mga basura at langaw kayong lahat. Gusto niyo bang mamatay? Ito. Sa King Xiao, ang aming si Boss Hua ang hari. Si Hua Jili, ang rina ng ilalim ng lupa sa Southern Province. Isang pinuno na may sariling teritoryo. At sasabihin ko sa inyo, siya rin ay miyembro ng Great Xia Elite Council. Ang Great Xia Elite Council, ang pangunahing organisasyon sa Great Xia. Mga tao sila ng Great Xia Elite Council. Sabi nila, ang Great Xia Elite Council ang tunay na nagpapatakbo sa Great Xia. Maraming pangyayari sa kasaysayan at pagpapalit ng dinastiya ay kontrolado ng Elite Council. Kung gusto ko ang mga piyesa sa katawan nila, malaking karangalan na yon sa buong buhay nila. Kahit na kami ay nasa ilalim, mayroon kaming dangal. Dangal? Magkano ba ang halaga ng dangal? Gagamitin ko ang mga ito para palitan ang dangal nyo. Sapat na ba? Zapat na ba? Kunin niyo. Ngayon, gusto kong malaman kung ano ang mas matigas. Ang mga buto nyo o ang mga gintong baras ko. Wow! Akin yan. Umalis kayo. Alis. Nasaan na ang tapang nyo? Ang danggal niyo? Dapat lumaban pa kayo. Kayong Emga. Basura sa ilalim ng lipunan, sa huli, susunod at susunod, na kayo sa paanan ko. Ngayon, akin ka na. Tulong! Sumigaw ka. Sumigaw ka ng malakas. Dapat kang sumunod at yalay ang sarili mo. Para sa anak ni Huajili. Dalhin siya. Tiyo, Ate Hua, siya yung pakyal amarong pulubi. Pulubi, gusto mo na bang mamatay? Umarap ka sa iming Boss Hua. Pakawalan mo sila, mga bata pa lang sila. Ano KBA? Nag-utos KSA akin?
Ito para sa'yo, palit sa buhay nila. Basura. Boss, parang kakaiba ang material nito. Basura lang yan na nakita ng isang pulubi. Anong kakaiba? Hindi, tiyak na special na uri ito ng ginto. Parang nakita ko na ito dati. Ginto? Ginto ang ginagamit naming kawad sa bahay. Huwag mo akong pilitin, ayokong gumawa ng hakbang. Ayaf mong pilitin? Pipilitin kita. Anong magagawa mo? Pakiusap, huwag mo akong pilitin, magiging malubha ang kahinatnan. Natatakot ako. Ipakita mo nga ang tunay mong kakayahan. Ayokong magkagulo ang mundo at mapahamak ang mga inosente. Magkagulo ang mundo, mapahamak ang mga inosente. Zinukabi Isang warrior son-in-law? O isang nagbalik na celestial venerable? Sobra ka nang manood ng mga brainless short films. Magkagulo ang mundo, mapahamak ang mga inosente. Natatakot ako. Hulihin siya. Opo. Anong gagawin mo? Siyempre, gagawin ko ito sa harap mo. Tatanggalin ko ang mga bahagi ng katawan nila. Gusto kong makita kung ano ang hitsura ng magkakagulo ang mundo at mapapahamak ang mga inosente na sinasabi mo. Huwag. Akin na lang ang tanggalin. Mga bata pa lang sila. Tama ka. Isa siyang tunay na dalagang walang malay at mayroon siyang malalaki at maningning na mga mata. Ang ganda-ganda, di ba? Paano kung bungkalain ko ang magagandang mata na ito? Ano ang mangyayari? Tito, tulungan mo ako. Tito. Tito, iligtas mo ako. Walang kwentang galit. Ngayon, papanawin kita kasama ng iyong kahinaan. Magkasama. Walang kwentang galit. Ito. Paano nangyari? Bakit mo ako pinipilit? Ika pala. Huajili, nagpupugay sa inang pangampong. Ang rina ng ilalim ng lupa sa Timog Lalawigan. Miyembro ng Dakilang Siya Elite Association. Sino ba talaga ang batang babaeng ito? Hindi mo nakita ang kanyang badge. Iyon ang binuno ng Dakilang Siya. Ang pamilya ng Dragon Lord. Mga Basurero. Narito na ang inang pangampon. Sigurado kang mamamatay. Inang pangampon. Ang basurero na ito, hindi lang kami ininsulto, kundi sinaktan pa ang mga miyembro ng Elite Association. Kailangan mong ipagtanggol kami. Huwag kang lumapit. Huwag. Sister Hua, tingnan mo, natatakot siya. Anong magagawa ng lakas niya? Sa harap ni Miss Lu, isang langgam lang siya. Huwag kang lumapit. Basurero, kahit na narito ang pinakamataas na elder ng aming Dakilang Siya, hindi ka pa rin maliligtas. Kaming mga nasa ilalim, dapat lang na magpakumbaba. Hindi natin kayang kalabanin ang ganitong mataas na tao. Inang pangampon, ang taong ito ay lumapastangan sa aming Dakilang Siya Elite Association. Kung hindi tayo magpapakita ng halimbawa, hindi tayo mapapakinggan ng iba. Tatay. Hindi ako ang tatay mo. Nagkakamali ka. 10 taon na, sa wakas nakita na kita, aking ama. Ano? Ang basurerong ito, pala ang ama ng aking inang pangampon. Si Lutingting ay pangalawang pinakamataas na military figure ng Dakilang Siya, pangalawa lamang sa Dragon Lord. Ang kanyang ama. Ama Pangampong. Ay, Lolo Pangampong. Kayo pala. Pamilya hindi nakilala ang kapamilya. Isang malaking pagkakamali. Sana'y patawarin ninyo ang inyong walang muwang na apo sa pagkakataong ito. Akala mo ba ang pagtakas ay makapagpapawala ng iyong mga kasalanan? Makapagpapawala ng kahihiyang dinala mo sa akin? Tingting. Tingting, pasensya na. May dahilan ako. Dahilan? Duwag ka at takot mamatay. Nakipagsabuatan sa kaaway, ipinagkanulo ang Dakilang Siya. Nag-anyaya sa pagsalakay ng 7 bansa, nagapi ang 9 na hukbo, 100,000 sundalo, ang namatay sa ibang lupain. Ikaw na may ganitong mabigat na responsibilidad. Iyan ba ang iyong dahilan? Siya pala ang malaking taksil na nakipagsabuatan sa dayuhan noong 10 taon na ang nakalilipas. Siya pala ang malaking traidor na nagpasok ng 7 bansa upang sakupin ang ating bansa. Siya pala ang pumatay sa milyon-milyong kababayan natin. Ang malaking magnanakaw ng bayan. Kung hindi dahil sa ating bayani na nagligtas sa bansa, tayo'y naging alipin na ng mga dayuhan. Tama ka. 10 taon kitang hinanap,
para lamang gampanan ang aking tungkulin. Upang patayin kang malaking traidor at magnanakaw ng bayan. Para mabigyan ng katarungan ang mga bayaning nagbuwis ng buhay para sa dakilang siya. Patayin siya. Tingting, hindi mo ako pwedeng patayin. Hindi pa ako pwedeng mamatay. Isang duwag na takot mamatay at nagpapakasasa sa buhay. Tingting, maniwala ka sa akin ngayon. Kung mamatay ako, ikaw at ang iyong ina ay mapapanganib. Tama na. Nahihiya akong may dugo mo sa aking katawan. Ngayong araw na ito, lilinisin ko ang lahat ng aking kahihiyan. Tumigil ka. Inay. Wajili, nagpapakumbaba sa aking lola sa pag-ampon. Sino ba ang babaeng ito? Ang aking lola sa pag-ampon ay ang pangalawang pangulo ng Elite Association ng Dakilang Tia. Si Shen Suihan, ang nagpapatakbo ng yaman ng Dakilang Tia. Ang ekonomiya ng Dakilang Tia ay nasa kanyang mga kamay. Kayo, mga basura, bumaba na kayo at magpakumbaba. Nagpapakumbaba sa Pangulo ng Elite Association. Mahal, 10 taon na. Kamusta ka na? Suihan, Tumahimik ka. Wala kang karapatang tawagin ang pangalan ng aking ina. Inay, bakit mo ako pinipigilan? May nararamdaman ka pa ba sa taong ito? Ting-ting, kumalma ka. Siya pa rin ang iyong ama, Yizhan. Kahit na 10 taon kang nawala, at kahit na maraming ebidensya. Ang nakaharap sa atin, hindi ako naniwala. Yizhan, sabihin mo sa akin. Hindi mo ginawa yon. Inay, hanggang ngayon ba? Naniniwala ka pa rin sa kanya? Pakiramdam ko, hindi niya dapat ginawa. Ang bagay na yon. Baka may dahilan siya. Suihan, Ting-ting, pasensya na. kung makilala ko kayo, mapapanganib kayo. Lahat ng kasalanan. Ako na ang magdadala. Shen Suihan, napaka-inosente mo pa rin. Ang kabutihan ko sa'yo, pakitang tao lamang. Ginamit lang kita. Yizhan, sinungaling ka. Yizhan, galit ako sa iyo. Ting-ting, tama ka. Ang pagpatay sa kanya ay magdudumi lamang sa iyong kamay. Ang taong tulad niya ay dapat hatulan ng katarungan. Tama kayo. Dakpin ang taong ito. Dalhin sa hukuman militar upang siya ay magsisi sa harap ng 1 bilyong mamamayan ng Dakilang Tia. At mabigyan ng katarungan ang mga bayaning nagbuwis ng buhay para sa Dakilang Tia. Huwag, Anong ginagawa ninyo? Umalis na kayo. Wala kayong kinalaman dito. huwag. Huwag ninyong saktan si Tio. Umalis kayo ngayon din, kung hindi, isasama ko kayo sa paghuli. Yuyu, Bobo, umalis na kayo. Huwag mo akong intindihin. Tingting, anak, pakiusap. Huwag siyang saktan. Wala siyang kinalaman dito. Ano ba ang relasyon ninyo? Bakit kayo ganyang kumukupkop sa kanila, ina? Sa tingin ko, ang mga taong ito ay tiyak na mga anak sa labas ng taong ito. Mga walang hiya. Ako, Hindi ganyan. Wala kaming anumang kinalaman kay Tio. Kusa kaming sumunod sa kanya. Dahil kayang protektahan kami ni Tio. Kusang sumunod, pinoprotektahan kayo. Nako naman. Di ba parang matandang baka na kumakain ng sariwang damo? Pati ba naman ang isang may kapansanan? Di mo pinatawad? Yes, Han. Hindi ka lang nagsisinungaling. Ngayon ay, naging babaero ka na rin. Pati ang isang batang may kapansanan. Eh, di mo pinatawad? Ikaw talaga. Nabulak lang ako nun. Kaya nauto ng isang taong tulad mo. Huwag silang pansinin. Hulihin ang taksil na ito. Mukhang isa itong maskara. Aya ba ito ay... Tigilan ninyo yan. Si General Jiang Engage by Ami, ang matandang general, matapang at tapat. Bakit mo ipinagtatanggol ang kriminal na ito? Nakikipagkita ang iyong lingkod sa Panginoon. Ang lalaki ang matakao, ang matandang general ng Zenbi Army, ay lumuhod sa harap ng kriminal na ito. Si Jiang Nanshan ang haligi ng ating Dakilang Tia. Inamunuan niya ang Zenbi Army sa pagdepensa sa hangganan. Pinigilan ang pitong bansang mababangis. Sa labas ng ating pinto, paano naging Panginoon ng kriminal na ito ang ganyang bayani? Tito Jiang, nalilito ka ba? Bakit ka lumuluhod? Sa taksil na ito, hindi mo ba alam ang napakalaking kasalanan ginawa niya? General Jiang, alam kong matapat ka at may malasakit, ngunit sa harap ng bayan. Huwag mo ikos na namin. Si Yashan ay naging taksil, nakipagsabuatan sa kaaway. Dahil sa kanya, namatay ang milyon-milyong sundalo ng Tia, at ang mga mamamayan ay naghihirap. Ang ginagawa mo ba ay nararapat sa bayan, nararapat sa mga mamamayan ng Tia? Imposible. Hindi taksil ang Panginoon. tumahimik ka. Kung sasabihin mo ito ngayon, magdudulot ito ng malaking kapahamakan sa hinaharap. Maghihirap ang mga tao. Ang lahat ng ating pagsisikap sa mga nakaraang taon ay masasayang. Napag-initan ka, talaga bang handa kang mamatay na may dalang kasiraang puri sa kasaysayan? Ang ating kamatayan ay maliit na bagay. Ang mas malaki ay ang kapahamakang dulot sa bayan. Kung ang ating kamatayan ay makapagbibigay ng pangatayan ng kapayapaan at kasaganaan sa siya at sa mga mamamayan nito. Hindi ako magsisisi kahit mamatay ako. Halika na. Handa akong aminin ang lahat ng kasalanang aking nagawa. Tito Jiang, nakita mo na? Kusang inamin niya. Ano pa ang masasabi mo? Amo, bakit mo ito ginagawa sa sarili mo? Desidido na ako. Taksil, traidor, ahente ng dayuhan, patayin siya. Tio, Wala kayong kinalaman dito. Umalis na kayo. Katatanggap ko lang ng pinakamataas na utos mula sa Dakilang Tia, Yishan. Napakalaking kasalanan, walang paglilitis, ipatupad agad, putulin ang ulo at ipakita sa publiko. Ano?
Tio, bitawan mo ako. Huwag. Tigilan ninyo. Jiang Nanshan, gusto mo bang makipag-away sa buong dakilang Chia? Jiang Nanshan, ano ang ginagawa mo? Kung kinikilala mo pa akong amo, umatras ka agad. Paumanhin, amo, hindi ko kayang panoorin ng walang gagawin. Habang ikaw ay namamatay ng walang kasalanan. Kahit magalit ka sa akin, kailangan kong sabihin ang katotohanan. Hindi ko hahayaang mag-isa ang aking amo, na magdusa ng napakalaking pagkakamali. Tio Jiang, huwag mo nang ipagtanggol ang kriminal na ito. Kung hindi, huwag mong sisihin ang iyong pamangkin. Kung maging walang awa ako. Matandang general, ano ang ibig mong sabihin? May iba pa bang nangyari noon? Hindi ko masasabi. Paumanhin. Tama, ang aking amo ay hindi taksil. Siya ang ating nawawalang bayani sa loob ng 10 taon. Ang dakilang general na tagapagtanggol ng bansa. Ano? Siya ang dakilang general na tagapagtanggol ng bansa. Paano possible yon? General Jiang, ikaw ang haligi ng dakilang Chia. Sa harap ng napakaraming tao. Pananagutan mo ang iyong sinasabi. Ginang. Ako, si Jiang Nanshan, ay nangangako sa aking buhay na ang aking amo ay hindi nagtaksil sa bansa. Siya, sa kanyang sariling lakas, ang pumigil sa 7 bansang nakakaisa at pinanatili ang bawat pulgada ng ating dakilang Chia. Kung wala siya, ang dakilang Pia ay hinati-hati na ng 7 bansa at napuno ng pagdurusa ang mga tao. Ang ganitong bayani ay napasama ng mga taksil at dumanas na malaking pagkakamali. Jiang Nanshan, pinoprotektahan mo ang taksil ng bansa. Hindi mapapatawad ang iyong kasalanan. Huwag magkadalos-dalos. Kilala ko si General Jiang. HSA-Achim. At sa dakilang Chia, ipinaglaban niya ang buhay niya. Matapat siyang tao, naniniwala ako sa kanya. Hindi siya magsasalita ng walang basehan. Yijon, sabihin mo sa lahat kung ano talaga ang nangyari 10 taon na ang nakalilipas. Amo, ano PA ang hinihintay mo, Untak? Kahit mamatay kang may masamang pangalan, hindi naman sigurado maliligtas ang dakilang Chia. Lalo na ngayon, ang dakilang Chia ay puno ng mga taksil. Kung mamatay ka, wala nang pag-asa ang dakilang Chia. Sabihin Montag. CJ. Sasabihin ko. Jiang Nanshan, traitor ka. Nandito ka pat nanggugulo sa isipan ng mga tao. Pagpugayan ang Dragon Lord. Narito na ang Dragon Lord, bumaba na kayo. Luksuan Yuan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ang aking amang pangako ay pinuno ng Great Chia Elite Council. Commander ng 3 hukbo ng Great Chia. Espiritual na leader ng Great Chia. Ang pangalan ng Dragon Lord ay hindi pwedeng tawagin ng tulad mong taksil sa Great Chia. At Warren mo po kami, Dragon Lord. Sa patunay ni Commander Jiang ng Northern Garrison Army, ang asawa ko ay hindi traitor. Ang nangyari noong nakaraang 10 taon ay may ibang kwento. Ang asawa kong si Yeshan ay hindi traitor. Siya ang tunay na bayani at tagapagtanggol ng Great Chia. Suwahan, nakalzabalan na ang Northern Garrison Army. Tumaksil na si Jiang Nanshan. Walang saysay ang kanyang pahayag. Ano? Nagtaksil si Commander Jiang. Nag-alza ang Northern Garrison Army? Imposible. Si Commander Jiang ay isang matagal ng magiting na general. Hindi niya kayang ipagkanulo ang bansa. Luxuan Yuan. Ako si Jiang Nanshan. Apat at matapat sa puso. Hindi mo ako pwedeng pagbintangan. Jiang Nanshan. Noong sinalakay ng 7 bansa, malaki ang naging pinsala sa hukbo ng Great Chia. Ang Northern Garrison Army lang ang napanatiling buo. Ikaw pala ang pinakamalaking. Espesya ng 7 bansa. Kazin Unggal Ingan. Walang basehan ang paratang mo. Narito ang ebidensya. Ito ang investigasyon ng East Bureau. Sa loob ng 10 taon, malapit ang ugnayan mo sa 7 bansa. Jiang Nanshan, binabaliktad mo ang katotohanan. Itinuturo mo ang traitor na si Yeshan bilang bayaning tagapagtanggol ng bansa dahil kailangan mo ng isang tautauhan. Pahintayin ang muling pagsalakay ng 7 bansa. Makikipagsabwatan ka sa kanila mula sa loob. Talagang hindi mo malaman ang tunay na ugali ng tao sa mukha lang. Si Jiang Nanshan pala ay espesya ng 7 bansa. Kaya pala niya iginatatanggol. Ang salari na si Yeshan, parehong sila. Magkasing laho. Mga sinungaling silang lahat. Yitsan, nagkaroon pa ako ng kaunting pag-asa sa'yo. Ito na naman ang pananakit at panloloko mo. Galit. Galit ako SIO. Luksuan Yuan, kung may gusto ka, sa akin mo idirekta. Huwag mo nang idamay pa ang mga kapatid ko. Yeshan, wala kang karapatang kausapin ako. Katangian mo si Jiang Nanshan. Pareho kayong mga salari ng bansa. Ngayon, sa pangalan ng Dragon Lord, Jiang Nanshan. At sa lahat ng taksil sa Northern Garrison Army, lumuhod kayo ngayon din. Aminin ninyo ang inyong mga krimen. Maglalagay ka ng paatang. May dahilan ka pa. Mga kawal ng Northern Garrison Army, mas mamatay kaysa sumuko. Mga matitigas ang ulo. Malapit ng mabuo. Mukhang yun ang maskara. Walang kwenta. Jiang Shuai, Taxel. Trader sa bayan. Takzil. Hindi pa umamin. Huwag kayong maniwala sa paninirang uri. Ang Zenbi Army ay nagbuwis ng dugo. Hindi kami nagkulang sa inyo. Bakit? Bakit kami ay nagdurugo sa harap ng digmaan? Tapos pag-uwi, ganito ang pagtrato sa amin? Hindi ito patas. Ito ang kanyang maskara. Pa sa pagtatanggol sa Dacia. Ang 300,000 sundalo ng Zenbi Army, 10 taong nagbuwis ng dugo. Nagtanggol sa bayan, malayo sa pamilya.
Bulag at manhid kayo. Traidor pa ang tawag sa amin? Nasaan ang hustisya? Nasaan ang Diyos? Mga nagtaksil para sa sariling kapakanan. Sa huling sandali, nanlilinlang pa. Kasalanang hindi mapapatawad. Ipagtatanggol si Jiang Shuai hanggang kamatayan. Mamatay ka! Gago. Ang Dragon Lord ang pinakamalakas sa Dacia. Trader ka. Montag di Asia. Hindi mo ba alam ang ibig sabihin ng kamatayan? Kung paano ito isinusulat? Yijon, ikaw ay kahihiyan ng buong bansa. Gusto ka ng mga tao nang kainin ang laman mo. Inumin ang dugo mo. Tumigil ka na. Sumuko kana. Huwag ka nang mangarap. Impostor. Ang Dragon Lord ang tagapagligtas ng Dacia. Ang tunay na bayani ng Dacia. Narinig MOBA, Yijon, walang naniniwala sa iyo sa buong bansa. Kahit ikaw pa. Guardian General, nasa ilalim pa rin ng aking paa. Sasabihin ko pa sa iyo ang isa pang bagay. Umayag ng pakasalan ako ni Tsuihan. Tinawag akong ama ni Tingting. Hihak sila, pero ako ang kidnapper, ang idol nila. Nakakataba. DIBA? Nilabag mo ang pangako mo. Ano kung nilabag ko? Tignan mo ang itsura mo. Sa tingin mo susundin ko ang pangako mo? Nga pala, kapag sawa na ako sa babaeng iyan, ang anak mo na ang susunod. I-video ko ito at ipapakita ko sa iyo para makita mo ang galing ng Dragon Lord. Dapat kang mamatay. Ano ito? Nakakatakot na presensya. Dragon Key, mula sa kapalaran ng Dacia. Galing sa Dragon Vein, minana sa libu-libong taon. Ang may Dragon Key ay haligi ng Dacia. Sa kasalukuyan, isa lang ang may Dragon Key, ang Guardian General. Naipon ka una, boss. Ito talaga ang gintong maskara. Naswat ng Guardian General. Saan galing ito? S.A. Kanya. Imposible. Ito lang ang natatanging ebidensya ng bayani. Paano nasa kamay ng taksil? Taxil. Maxalita ka. Ang gintong maskarang ito. Ninakav Montag BA. Anong ginawa mo sa bayani? Taxil. Ibuhos mo ang buhay. Ting ting. Nanay, huwag kang maniwala sa kanya. Siguradong hindi siya ang Guardian God General. Ninakaw niya ang maskara. Pwede naman nakawin ang maskara. Pero ang Dragon Aura, hindi pwedeng magkamali. Yitzan. Bakit mo noon itinago ang tunay mong pagkatao sa akin? Bakit hindi mo ipinakita ang totoong lakas mo? Kung alam ka ulang na tagle Montag ang Dragon Aura. Hindi kita mamimisunderstand. Impossible. Tu. Mahal. Tatay. Narito kami sa harap ng Guardian God General. Sampung taon akong nagtiis at naghintay. Sa wakas, nahuli ko na rin ang malaking demonyong humigop ng Dragon Aura ko. Demonyo. Dragon Aura. Tama, totoo lang, ako ang nag-isang lumaban. At tumatay sa 7 bansang kaaway. Ako ang tunay na Guardian God General. Ano? Dragon Aura? Bakit may Dragon Aura ka? Ang tagapagmana ng Dragon Aura, hindi ba isa lang kapat? Lutsuan Yuan ang Dragon Aura mo. Saan galing? Nagtatanong ka pa? Sa akin talaga ang Dragon Aura. Noon, pagkatapos kong labanan ang 7 bansa, nanghina ako. Tapos ikaf, traitor. Sinugod mo ako at kinuha ang Golden Mask ko. Gamit ang Dark Arts, hinigop mo ang karamihan ng Dragon Aura ko. 10 taon. Hindi ko ipinahalata ang tunay kong pagkakakilanlan. Paalang mahuli ka, malaking demonyo. At mabawi ang Dragon Aura ng dakilang Chia. Nanay. Niloko niya tayo. Nagpapanggap siya bilang Guardian God General. Napakababa at walang hiya ng ugali niya. Huwag niyo siyang pakinggan. Zia ang impostor. Ito si Yeshan, Jiang Nanshan. Ebidensya ng pagtataksil. Nandito ang buong proseso. Nang pakikipagsabuatan nila sa kaaway. Paano niyo pa itatanggol to? Ziga. Kaya pala ang aking Dragon Lord ang tunay na Guardian God General. Ikaw, isang traitor, ang nagpapanggap sa ating dakilang tagapagligtas. Napagbintangan at nagtiis ng 10 taon. Napakasama ng traitor na to. Patayin natin siya. Hindi. Lutsuan Yuan, nagsisinungaling ka. Nagsisinungaling siya. Wala nang saysay. Siya ang Dragon Lord na iginagalang ng buong bansa. Hawak niya ang media. Walang maniniwala sa atin. Yes, Han. Napakawalang hiya mo. Nagpapanggap ka bilang Guardian God General. Papatayin kita.
Tingting, huwag kang magpadalos-dalos. Yes, Han. Totoo ba ang sinabi ng Dragon Lord? Noon. Ikaw ba talaga ang tumira sa kanya ng patalikod? Yes, Han, may nagsasabing nakipagsabuatan ka sa kaaway. Upang mapayapa ang gulo, at para sa kaligtasan at kinabukasan ng iyong asawa at anak. Kailangan mong magtago mula ngayon. Huwag nang gamitin ang pangalan ng Diyos na mandirigma. Huwag nang gamitin ang titulo ng Diyos na mandirigma. Kapag tapos na ang kuneho, pinapatay ang aso. Kapag wala ng ibon, itinatago ang pana. Huwag kang magsalita ng ganyan. Isipin mo ang iyong kalagayan ngayon, at ang kaligtasan ng iyong pamilya. Bakit ka hindi nagsasalita? Bakit ka tahimik? Amo, magsalita ka naman. Bakit hindi ka sumasagot? Nanay, tignan mo, wala na siyang masabi. Naniniwala ka pa rin ba sa kanya? Suihan. Paumanhin. Anong silbi ng paumanhin? Ang magagawa mo na lang ngayon ay mamatay para magbayad sala. Tingting, hindi pa ngayon ang oras. Para patayin siya. Yitsan, kung may konting konsensya ka pa, ibalik mo sa akin ang lahat ng dragon energy ng dakilang tiya na kinain mo. Demonyo, kung may konting konsensya ka pa, ibalik mo ang ninakaw mo sa aking amain. Yes, Han, huwag kang magkamali ng paulit-ulit. Kailangan ng dakilang Chia ang dragon energy ngayon para protektahan ang mga mamamayan nito. Hindi taksil si Tio. Mabait siya. Kayo ba eh? Bulag at walang puso. Wala kang kinalaman dito. Tio, Yes, Han, isipin mo ang iyong kahinaan. I-transfer mo sa akin ang dragon energy na maayos. Maaari kong ibigay ang dragon energy. Paano ko masisiguro ang iyong pangako? Ako ang Dragon Lord. Isang salita, isang ginto. Wala kang pagpipilian. Ibigay mo ang dragon energy sa akin. O mag-ayos ka ng libing para sa asawa at anak mo. Sige, pero may hihilingin ako. Segish, kung meron ako, maaari kong ibigay lahat sa iyo. Kailangan ko ng isang dragon tiger pill. Dragon Tiger Pill? Ang lakas naman ng loob mo. Ameng. Huwag kang malinlang ng taong ito. Paano kung gamitin niya ang Dragon Tiger Pill? Para palakasin ang sarili at labanan ka. Delikado yon. Ayos lang. Isang daga na siya ngayon. Ano naman kung bigyan siya ng Dragon Tiger Pill? Wala na siyang pwesto sa dakilang Chia. Tio, ano ito? Kainin mo, malalaman mo. Tio, parang puno ng lakas ang mga binti ko ngayon. Tumayo ka, umikot ka. Salamat, Tio. Maraming salamat, Tio. Tio, ano ba talaga ang kinain ko? Ang Dragon Tiger Pill ay gawa ng mga Imperial Doctors sa kabisera. Inabot ng dekada. Nagkakahalaga ng ginto, nakakapagpagaling ng laman, nakakapagpabuhay ng buto, nagkakahalaga ng 10 bilyon. Daang bilyon. Yes, Han, pambansang kayamanan na elixir. Ganito na lang kababa ang presyo mo para sa batang ito. Sabi mo wala kayong relasyon. Hindi, wala kaming relasyon. Malinis ang aming konsensya. Tito, ang mamahal na elixir na ito ay ibinigay mo sa akin. Isa lang akong simpleng dalagita, hindi ako karapat-dapat. Pantay-pantay ang buhay. Mabuhay ng maayos. Ibinibigay ko sa iyo ang dragon energy. Huwag mo nang saktan ang iba. Ziege. Tito, Aming Panginoon, mga kapatid, patayin silang lahat. Tumigil. Kung kinikilala niyo pa ako bilang inyong Panginoon, huwag kayong mag-away-away at bigyan ng pagkakataon ang mga dayuhan. Dahil ako ang sanhi ng problemang ito, ako na ang magwawakas nito. Panginoon, bakit mo ito ginagawa? Oh, matataas na pinuno. Maaari bang imulat ninyo ang inyong mga mata? Bakit ninyo pinahihirapan? Ang matatapang at tapat na mandirigma? Panginoon, inyalay mo ang lahat para sa bayan. Nag-isa sa buong mundo, handang mamatay ng paulit-ulit, ngunit sa buong sansinuko. Sa dami ng mga tao, sino ba ang tunay na nagmamalasakit sa iyo? Bakit mo pa ito ginagawa? Ang bayani ang nagtatanggol sa mundo. Ngunit sino naman ang magtatanggol sa bayani? Huwag kayong magpanggap na kawawa-kawawa dito. Ito ang kahihinatnan ng mga traidor. Panginoon. Tito, Tito, kasalanan ko ito lahat. Ako ang may kasalanan. Ako ang sumira sa iyo. Huwag kang madalamhati para sa akin. Ang puso ko ay matagal ng patay. Halika.
Dalhin si Yezhan at ang kanyang mga kasabwat na rebelde. Palitisin ng direkta rito. Val Anguilla, traitor, hindi marunong tumupad sa pangako. Sino ang makikipagkasundo sa isang traitor? Gayong Araf, lahat ng mga rebelde at taksil ay dapat lipulin. Ziege, halika. Tama na. Sapat na ang namatay. Huwag nang magsakripisyo pa. Dahil sa akin. Luxon Yuan, nakikiusap ako sa iyo, patawarin mo ang aking mga kapatid. Kung makikiusap ka, dapat may tamang paggalang. Tito. Pakiusap. Patawarin mo ang aking mga kapatid. Kapag ang mga hamak ang nasa kapangyarihan, kahihiyan ito ng bayan. Ang puso ng isang bayani. Paano hindi malaming? Segsh, ngayong araw. Palalayain ko si Jiang Nanshan at ang kanyang mga rebelde. Ngunit ikaw, dapat hapin mo ang buong bansa at aminin ang iyong mga krimen at magpakamatay bilang parusa. CJ, Yezhan, ikaw ay naging taksil sa bayan. Nagtaksil sa iyong Panginoon para sa sariling kapakanan. Nagpasok sa 7 bansang kaalyado na nagdulo sa Northern Garrison Army na 10,000 sundalo ay mabaon sa buhangin. Mabigat ang iyong mga kasalanan. Inamin mo, Takpia? ako. Nakakaalam ng kasalanan. Tito, Kung nakakaalam ka ng kasalanan, nabigo ka sa tiwala ng mga nasa itaas, bakit hindi ka pa magpakamatay para humingi ng tawad? Patayin Zia. Tito, Ako ang malaking taksil. Tito, wag. Ako ang malaking trader sa bansa. Tito, Ako ang malaking magnanakaw ng bayan. Tito, Amo. Yezhan, kung alam mo lang na ganito ang mangyayari, bakit mo pa ginawa noon? Nararapat lang ang parusa sa iyo. Yezhan, mabigat ang kasalanan mo. Nagpanggap ka bilang Diyos na mandirigma. Sinubukan mong linlangin ang mga tao. Napakalaking kasalanan. Ang sakit na ito ay napakagaan pa. Hayaan mo akong pumatay sa iyo. Isasama kita sa huling paglalakbay mo. Yuyu. Papatayin kita. Ting Ting. Bakit pa? Para sa isang masamang tao tulad ko. hindi masamang tao si Tito, tiyak na may pagkakamali lang. Ayokong makita si Tito na masaktan. Yezhan, ikaw ay isang malaking salot. Ang mga taong nasa paligid mo, isa-isa silang alis. Ano ba ang pinagpe-perform ninyo dito? Drama ng paghihirap. Sino ang pinagpapakitaan ninyo ng awa? Kung gusto mo talagang mamatay, gagamitin ko ang aking ultimate move. Isasama ko kayo sa kamatayan. Sino ang nagturo sa iyo ng gongfa? Hindi mo kailangang pakialaman. Alam mo ba kung anong klaseng gongfa ang iyong sinasanay? Siyempre alam ko, ang ultimate secret art na ipinasa sa akin ng aking adoptive father. Ito ay ipinapasa na sa loob ng 500 taon, ang pinakamalakas sa Dacia. Ultimate secret art, ang walang pag-imbot na pagmamahal ng aking adoptive father sa akin, ay hindi mo kailanman may hahambing, ikaw na taong makasarili. Ito ay hindi anumang top-level secret method. Ito ay devil art. Soul devouring formula. Miss, napakalabo ng pag-isip mo. Ang soul devouring formula ay isang matinding at nakakapinsalang martial art. Ang nagpa-practice nito ay maaring maposes at mabaliw. Maging isang taong walang kaluluwa at maging sunod-sunuran sa iba. Lutsuan Yuan, napakababang tao mo. Itinuro mo pa sa Miss ang ganitong martial art. Luxuan Yuan, ano ba talaga ang gusto mong gawin sa aking anak? Yezhan, ano ba ang sinasabi mo? Bakit hindi ko maintindihan? Bakit mo tinuruan ang aking anak ng devil art? Kung napansin mo na, sasabihin ko na ang totoo. Magaling ang iyong anak na babae, at minana pa ang iyong lahi. May mahinang aura ng dragon siya. Ang aura ng dragon ko, ay kinuha ko nang siya ay nagbaliw. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Ang itinuro ko sa iyo ay hindi banal na sining, kundi isang masamang gawa. Soul devouring art. Kapag ipinagpatuloy mo ito, mawawala sa sarili mo, at magiging aking sunod-sunuran na manika. Para gamitin sa akin, at maging instrumento ng aking kapangyarihan. Napakasama mo, Lusuan Yuan. Belong Dragon Lord.
Gumawa ka pa ng ganoong kasuklam-suklam na bagay. Kasalanan ka o, bulag ako. Ikaw ang kahihiyan ng Dacia, Lusuan Yuan. Ikaw ang aking huwaran, lagi kitang tinutularan. Hindi ko aklain na ikaw pala ang tunay na mapanira. Galit na galit ako. Dapat kayong magpasalamat na hinayaan ko kayong mabuhay. Paalang kayong maging mga piyesa. Para makontrol ko si Yeshan. Mali kami. Nagkamali kami kay Yeshan. Inosente si Yitzhan. Ano naman kung inosente siya? May aura ng dragon ako ngayon. Walang makakalaban sa akin. Mamamatay ang bawat isa ngayon. Sabay-sabay, patayin natin siya. May aura ng dragon ako. Walang makakapigil sa akin. Luxo an Yuan. Huvak. Mamatay ka na. Yeshan, para labanan mo ako. Sinunog mo pa ang iyong pangunahing dugo. Talagang mamamatay ka. Amo. Mabuti pang mamatay ng may prinsipyo kaysa mabuhay ng walang dangal. Kahit madurog ang katawan, hindi ako magsisisi. Kasama kita sa impyerno. Nababaliw ka na. Maaming paan para mamatay. Pero pinili mong madurog ang katawan. Si Tinting ang aking mahalaga. Basta mamatay ka. Kahit madurog ang katawan, wala akong pakialam. Pinapagaling ng aura ng dragon ang iyong katawan. May aura ka pa ng dragon. Ang aura ng dragon ay galing sa kapalaran. Habang buhay ang Dragon Bane ng bansa, hindi mawawala ang aura ng dragon. Yeshan, isa kang hamak na tao. Pero ngayon, lumaban ka sa mga nasa itaas. Hindi ka ba natatakot na malaman nila at madamay ang mga mahal mo sa buhay? Dati, tiniis ko lahat para sa kaligtasan ng pamilya ko. Ang nangyari, mga taksil ang namayani. Ngayon, hindi na ako magtitiis. Kahit madurog ang katawan, papatayin kita. Yeshan, lumalaban ka sa tadhana. Gayon, lahat ay mamamatay kasama mo. Lalabanan ko ang tadhana. Kahit mawala ng lahat, kahit lahat ay kalaban ko. Ngayon, papatayin kita. Yeshan, kung papatayin mo ako ngayon, hindi ka na makakabawi. Mananatili kang taksil. Sisiraan ka ng buong mundo. Kahit hindi sila dumating, haharapin ko ang hari. Tingnan natin ang mga taong nag-aakalang nasa itaas sila. Bakit nila ako ginanito? Tigil. Kuyatsan. Tamazia. Kung mamatay siya, walang malalaman sa katotohanan inakusahan ka ng walang basehan. Sa oras na iyon, matitiyak na taksil ka. Yeshan, kahit patayin mo ako ngayon o hindi, hindi ka na makakalaya sa pagiging taksil. Nasa binit ka na ng kamatayan, nagsasalita ka pa ng kung ano-ano. Ayaw maniwala? Sage, tingnan natin. Ano pa ang hinihintay ninyo? Lumabas na kayo. Zenosia. Parang nakita ka una siya dati. Siya ang Diyos ng digmaan ng kalabang bansa. Ang pangalan niya ay Liu Shen. Sabi nila, napakatalino niya, at ang kanyang kapangyarihan ay higit pa sa unang Diyos ng digmaan na si Gongben. Siya ang pinakamalakas sa 7 bansa ngayon. Nakapunta ako rito salamat kay Ginoong Yeshan. Liu Shen, ano ang ibig mong sabihin? Noong natalo ang siyang na hukbo ng Dacia, naging madali para sa amin itong hukbo. Ang paglusob, salamat kay Ginoong Yeshan. Ginoong Ye, narito ako ngayon upang magpasalamat sa iyo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Walang maniniwala sa iyo rito. Ginoong Ye, ang galing mo talagang magpangga. Pero kahit hindi ka maniwala, may mga maniniwala. Kaya pala ang pangalan ng taksil noon ay Yeshan. Kahihiyan siya ng Dacia. Ay naku, may mga nagkakalat ng fake news online. Sinasabing taksil si Papa. Maraming nanonood ng mga peking video, puro emosyon lang. Hindi totoo, ginagamit lang sila ng masasamang tao. Bakit mo ginawa ito? Pinatay mo ang napakaraming sundalo namin. Habang nabubuhay ka, hindi kami makakapasok sa Dacia. Kapag tuluyan ka nang nawala, saka kami makakatulog ng mahimbing. Hindi ba kayo natatakot na patayin ko kayo ngayon? Ang laban mo kay Lusuan Yuan ay, nakabawas ng kalahati sa lakas mo. Gaano na lang ang natitira para sa akin? Subukan natin. Ay naku, kalahati na ng lakas ni Papa ang naubos sa laban kay Lusuan Yuan. Mahihirapan siya ngayon sa laban kay Liu Shen. Nagkauya. Zandali, magiging pabigat ka lang sa amo. Papa.
Yes, Han. Dating walang katulad ka sa buong mundo, pero ngayon, matanda ka na. Ang bagong henerasyon ay humahalili sa dati. Dapat matagal ka nang umalis sa entablado ng kasaysayan. At ako, ang pinakamalakas sa kasalukuyan. Yitsan, sa mga nakaraang taon, ginugol ko ang lahat ng pagsisikap para labanan ka. Pinag-aalan ko na ang lahat ng galaw mo. Ngayon, wala ka ng halos lakas sa loob. Hindi ka nakalaban ka o. Mukhang pinaghirapan nyo talaga para talunin ako. Sabi nga ninyo sa Dacia, kilalanin ang sarili at ang kalaban upang manalo sa lahat ng laban. Mahilig sa talento ang aming hari. Sumunod ka lang ng lubusan sa amin. Kalimutan na natin ang nakaraan. Yi Zhan, ipinagmamalaki ka ni Ginoong Liu Sheng. Swerte mo, kaya lumuhod ka na at magpasalamat. At tanggapin ang biyaya ni Ginoong Liu Sheng. Lu Zuanyuan, ikaw na pinuno ng hukbo. Dragon Lord ng Dacia, nagpapakumbaba sa kaaway? Walong haya. Ang malungkot na lupain, ang kaluluwa ng 10,000 nasa hilaga. Kapat dapat ka ba sa mga namatay na? 10,000 kawal? Ilang buhay lang yan. Ang gusto ka o, kapangyarihan. Gusto kong maging pangunahing tao sa Dacia. Sinumang humadlang sa akin, mamamatay. Isang hamak lang siya. Bakit siya nakaangat sa akin? Bakit? Ginong Liu. Patayin mo lang si Yizhan para sa akin. At makontrol ko ang malaking bansa. Papayag ako sa kahilingan ninyo. Ibibigay ko ang 30 lungsod sa hilaga sa inyo. Isang Yizhan, kapalit ng 30 lungsod. Ang galing mo sa negosyo, Ginoong Liu. Ano ibig mong sabihin? Patayin ko si Yizhan para sa iyo. Tulungan kitang makontrol ang Dacia. Tapos hahatiin ang lupain ng Dacia. Kalahati ay sa iyo. Lu Zuanyuan, pag-isipan mong mabuti. Isang pagkakataon lang ito. Walang pagtawad. Ziege. Lu Zuanyuan, ikaw na nasa tuktok. Bakit ka nagpupumilit kay Yijan? Bakit gusto mo siyang patayin? Isang hamak at taksil lang siya. Bakit siya pantay sa akin? Alam mo ba kung bakit ko siya pinagmamaskara? Dahil hindi siya karapat-dapat na malaman na. Iba ang kanyang pagkatao. Ayong mga basura, dapat lang na utusan ka o kayo. Ayong mga basura, dapat lang na hindi na kayo makaahon. Paulit-ulit kang nagsasabi ng hamak. Basura. Hindi mo alam na ang kasaganaan ng Dacia ay dahil sa pagsusumikap ng hindi mabilang na hamak. Dahil sa pagbubuwis ng buhay ng mga ninuno, ang lupain ng Dacia. Ibinigay mo na lang, itatakda ka sa haligi ng kahihiyan, at magiging makasaysayang kriminal ng aking Dacia. Kriminal? Kapag kontrolado ko na ang malaking bansa, sinumang sabihin kong taksil. Taksil, yon. Yi Zhan. Siya ang pinakamalaking taksil. Lu Zuanyuan, buti naman naintindihan mo na. Yi Zhan, may mga huling salita KPABA? Isang karangalan para sa iyo na mamatay. Salamat ang bangkay na Kung gusto mong galawin ang tatay ko, daanan mo muna ang bangkay ko. Isa pang gustong mamatay. Kung gusto mo talagang mamatay, ipapadala ko na lang kayo sa impyerno. Yes, Han. Nawala na ang iyong internal energy. Kung pinag-aralan mo ako ng matagal, naisip mo ba? Na may isang teknik na tinatawag na pagtago ng talim sa katawan. Ang aking amo, ang kanyang kakayahan ay umabot na sa rurok. Ang kanyang katawan ay naging banal. Yes, Han. Ang tuso mo, nagtago ka ng ganito katagal. Imposible. Pinag-aralan ko na ang iyong mga galaw at estratehiya. Ang pinag-aralan mo ay ang aking mga galaw, ngunit hindi mo alam na ang digmaan ay walang permanenteng anyo. Ang tubig ay walang permanenteng hugis, ang kawalan ng paraan ay ang paraan, ang kawalan ng hangganan ay ang limitasyon. Ito ang tunay na diwa ng martial arts. Sandali. Ang pagdating ng emisary ay parang personal na pagdating ng kataas-taas ng Panginoon. Ano ang dahilan ng iyong pagdating dito? Baka naman. Dahil sa bagay tungkol kay tatay, emissary, dumating ka pa rito ng espesyal. Para sa kanila, may dalawang layunin ako sa pagpunta rito. Una, nakuha na namin ang impormasyon tungkol sa pagtataksil ni Lu Zuanyuan para arestuhin sila. Dalhin sila. Ang pangalawang bagay, para tapusin ang nangyari noon. Ginong Yi. Noong itaas, dahil sa palilin lang ng mga hamak na tulad ni Lu Zuanyuan, ay inakusahan si Ginong Yi. Ngayon, ipinaalam ko sa inyo, na sa 3 araw, magdaraos kami ng Dragon Ascension Banquet para kay Ginong Yi, upang linisin ang pangalan ni Ginong Yi. Tatay, tanggapin mo na. Amo, ang paglilinis ng pangalan, bihirang pagkakataon ito. Tanggapin mo na. Nalinlang ng mga hamak, paano ako nakipaglaban sa mga dayuhan noon? Nandoon din kayo noon, di ba emisary? Kung alam mo ito, alam din ito ng kataas-taasang otoridad. Kung gayon, bakit ako inakusahan pa rin? Huwag kang mag-alala, pupunta ako sa Dragon Ascension Banquet. Tatapatan ko mismo ang mataas na pinuno at tatanungin kung bakit niya ako ginanyan.
Sa tulong ng Dragon Tiger Elixir, wala na siyang malubhang problema. Siguro sa ilang araw ay magigising na siya. Hansue, salamat sa pag-aalaga sa kanya nitong mga nakaraang araw. Matagal na kayong mag-asawa, bakit ang formal pa rin? Parang kakilala lang. Si Lucien Yuan at Lucian, pati na si Wajili at iba pang kriminal, ay nahatulan na. Tatay, oras na para matapos ang iyong hangarin. Ang Dragon Ascension Banquet na ito ay para sa paglilinis ng iyong pangalan. Bakit mo kinausap ng ganoon ang emissary? Dahil pinaghihinalaan ko na ang bagay na ito mismo ay iniutos ng kataas-taasang otoridad. Zahan, hindi ko pinapansin kung ang bagay na ito ay may kinalaman sa kataas-taasang otoridad, ngunit ito ay isang bihirang pagkakataon para malinis ang iyong pangalan. Mangako ka sa akin, pagpunta mo sa Dragon Ascension Banquet, hindi ka makikipag-away sa kataas-taasang otoridad. Alam ko. Para sa inyo, ipinapangako ko. Hindi ako mag-ibig. Nga pala tatay, sa Dragon Ascension Banquet na ito, magpapakilala ako ng isang tao. Ipakilala mo sa akin. Sino? Malalaman mo na lang mamaya. Ang nobyo ni Tingting. Gusto niyang tingnan mo. Hindi na kailangan. Kung gusto ni Tingting, gusto ko na rin. Tatay, kami ni nanay, uwi muna kami sa Beijing. Magkita na lang tayo sa Ascending Dragon Banquet. Hala, Tingting, anong nangyari? Yung pinagawa ko sa'yo, tapos na ba? Huwag kang mag-alala, tapos na lahat. 3 araw pa, pupunta tayo sa Ascending Dragon Banquet at makikilala mo na ang magiging biyenan mo. Nabili ka o na ang regalo. Nga, tandaan mo, huwag kang mahuli. Huwag kang mag-alala, Tingting. Kanong kaipot ante ito. Paano ko makakalimutan yan? Sige, bye. Zia na naman. Huwag kang magalit. Kapag nagamit ko siya para makilala ang bagong Dragon Sovereign, itataboy ka o Zia. Mabuti naman at sumusunod ka. Wala akong ginawang masama sa sinuman, siya ako. Pero 10 taon akong inakusahan. Itatanong ko sa mga nakatataas kung bakit nila ako inakusahan noon. Paumanhin, Ginoo. Hindi pa kayo makakapasok. Ano lang ibig sabihin ng hindi makakapasok? Kailangan hintayin muna si Ginong Zhao bago makapasok. Ngayon, pumila muna kayo roon. Kapag dumating na si Ginong Zhao, saka kayo papasok. Bukas ang pinto, bakit hindi pa papasukin? Pinapatayo pa ang maraming tao. Sa labas, naghihintay sa isang tao. Paumanhin, Ginoo, ito ang patakaran. Sino BA Tong 2? Ni hindi niya alam ang patakaran. Hoy, huwag kang magdulot ng gulo dito. Si Ginong Zhao ang may-ari ng hotel na ito at mayambro ng Great Sia Elite Society. Isang karangalan ang makapagsilbi sa kanya dito. Paumanhin, hindi ako sanay maghintay. Hoy, huminto ka. Napakapusok mo. Kapag nalaman ito ni Ginong Zhao, malalagot ka. Mayambro si Ginong Zhao ng Great Sia Elite Society. Kahit na ikaw ay mula sa pangunahing pamilya, wala yan. Dahil sa koneksyon ni Ginong Zhao sa Elite Society, kaya kanyang ipawala sa mundong ito sa isang iglap. Hindi nakakatakot ang kumain ng bawang. Ang nakakatakot ay ang mabuhay. Ito ang Ascending Dragon Gathering na inorganisa ni Ginong Zhao. Kapag nalaman ito na magiging Dragon Sovereign na nagwawala ka rito. Kahit mabuhay ka, wala ka ng lugar sa Great Sia pagdating ng araw. Kung wala ako, hindi matutuloy ang Ascending Dragon Gathering na ito. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Kahit mga miyembro ng Great Sia Elite Association, hindi sila nangahas magsalita ng ganyan. Akala niya Zia na ang Dragon Lord, ano? Tingin ka o. Lakalang tong patong to. Si Raulo talaga. Paalisin na tong baliw na to. Baka tamaan tayo ng kidlat kapag nagalit siya. Tigil. Yung Master Zhao, yung batang yan, wala sa sarili, nagwawala dito. Wala kaming kinalaman dyan. Hoy bata, anong angkan Montag? Ako si Izan, isang ordinaryong mamamayan lang. Ni minsan, hindi ko narinig na may mayamang angkangi. Sa tingin ko, isa lang tong basurang mahirap na nakatanggap ng balita. At gustong magpanggap para lang makita ang bagong Dragon Lord. Ah, mahirap lang pala. Walang alam talaga. Wala nang natira sa kanya, kundi ang kanyang matigas na mukha. Ganon ba? Sige, papasukin Montag na. Ang kapag yung Master Zhao, nakwala, tong batang to dito, tapos papapasukin Montag lang? Maraming tao sa labas. Kapag nasa loob na ng hotel, ako na ang masusunod. Anong kailangan mo? Makipagkaibigan. Isa lang akong mahirap, ikaw naman ay si Young Master Zhao. Ang kilalang miyembro ng Great Sia Elite Association. Sanay na akong makipagkaibigan sa mga nasa mataas na lipunan. Masaya ring makipagkaibigan sa tulad mong nasa ilalim. Nakakatuwa. Terra. Zandali. Uminom ka at kalimutan ko na ang paghamak mo sa akin.
Siyang Master Zhao, ang pinakabatang miyembro. In Great Xia Elite Association, maraming makapangyarihan ang nag-aagawan. Para sa pagkakataong ito, ang inumin na binibigay sa iyo, swerte mo yan mula sa nakaraang buhay. Maraming tao ang hindi man lang makapanaginip ng ganitong pagtrato. Tama. Anong silbi ng katigasan ng ulo? Sa harap ng kapangyarihan, walang kwenta yan. Huwag kang magpakamatigas. Kapag binigyan ka ng inumin niyang Master Zhao, kahit ang pinakamataas na opisyal sa lungsod, hindi siya magkakalasong tumanggi. Kapag kinainisan mo siyang Master Zhao sa buong Greccia, ilang tao lang ang makakapagligtas sa iyo. At kung hindi ako inom, ano ang magagawa mo? Kung hindi ka inom, hindi ka makakalabas ng pintuang ito. Wala na bang batas? Ang batas, walang magagawa kay iyong Master Zhao. Si iyong Master Zhao ay miyembro ng Great Xia Elite Association. Sa bawat dinastiya, sa likod ng bawat malaking pangyayari, nandiyan ang mga miyembro ng Elite Association. Sila ang tunay na nagpapatakbo ng lipunan. Anong silbi ng pagpapaliwanag mo sa kanya? Malamang, hindi niya alam kung ano ang Great Xia Elite Association. Ganitong uri ng basura, makitid ang pangunawa, hindi alam ang kahihinatnan ng paglaban sa makapangyarihan. Hoy, bata, alam mo taktia ang kapalit nito? Natatako ka na ba? Mula ulo hanggang paa. Amoy ka ng kahirapan. Akala mo ba pagdating mo rito, makakalapit ka na kay Dragon Lord? Ikaw, kahit magsipilyo na sapatos niya. Hindi ka karapat-dapat. Huling pagkakataon na to, inumin mo ang alak, bata. Mahal itong alak, milyon ang halaga ng isang bote. Malamang, hindi mo pa ito nakikita. Kung inom ka, isang baso lang. Walang kwenta yan. Baka naman, magsusori ka kayang Master Zhu? Ubusin mo ang isang bote. Ano? Di mo pa nakikita ang ganitong klaseng mamahaling alak? Ni hindi mo alam kung paano buksan. Pero ngayon, alam na. Itangina, ayaw ng mabuti, gusto ng masama. Hinampas Montag ako? Gusto mong mamatay? Emgata. Mga dating espesyal na puwersa sila. Isang tao, kayang sampuin. Apos na itong lalaking to. Siyempre, nilabanan niya si Yang Master Zhu. Dapat inisip niya ang resulta. Nilabanan niya si Yang Master Zhu. Sa King Shao, walang makakapagligtas sa kanya. Ano pang hinihintay nyo? Gutay-gutayin niyo siya. Inumin mo to, patatawarin kita. Ayoko na. Tumigil. Ting-ting. Ting-ting, tulungan mo ako. Yang G asterisk go kanina. Zhu Xiaodong. Nakita ko lahat ng ginawa mo sa tatay ko. Dai K.O. akalain, ganito ka pala kasama. Bulag talaga ako. Tatui mo? Zia ba yung taksil noon? Hindi taksil ang tatay ko. Bayani siya ng bansa. Luting-ting, niloloko Montag ako? Sinong hindi alam na taksil ang tatay mo? Noy nakipagsabwatan sa kaaway. Nagkanulo pa sa sariling kapakanan. 100,000 Northern Garrison troops, namatay dahil sa kanya. Kahihiyan siya ng Great Xia. Miss Lu, iginagalang kita. Pero ito ay Ascending Dragon Banquet. Isang taksil. Hindi dapat narito. Dapat natin siyang arestuhin. At ihatid sa otoridad. Pakikipagsabuatan sa taksil, dapat parusahan ng kamatayan. Kung ipagtatanggol ni Miss Lu ang kriminal, kasabwat siya sa pagtataksil. Tama. Sinong maglakas loob? Ang Ascending Dragon Banquet na ito ay para may balik ang dangal ng tatay ko. Ang tingin niyo sa kanya ay taksil, pero siya ang tunay na bayani ng bansa. May gumamit ng pangalan ng tatay ko. Ang tatay ko ang tunay na Divine General na tagapagtanggol ng bansa. Luting-ting, matagal na kitang tinitiis. Akala mo ba, yung pagpapapabor ko sa'yo ay pagmamahal? Val ang giya. Gusto kong sumali sa Elite Club at makilala ang Dragon Lord. Ngayon na nakikipagsabuatan ka sa mga traidor. Huwag kang magalit kung hindi ako magiging magalang. Tatawagan ko na ang tatay ko at sasabihin sa kanila, nandito ang mga traidor na ito. Huliin natin sila mamaya. Malaking serbisyo ito sa akin kung mahuli ko ang dalawang traidor na ito. Huwag na, nandito na ako. Tatay, nandito na po kayo. Sino ang nambubuli sa anak ko? Zhou Xiaodong. Sino ang tumulong sa iyo para makuha ito?
Invest mo yon sa akin dahil nakita mo ang kakayahan ko. Gusto mo makuha ang kapalit mula sa akin. Ilang taon na ang lumipas. Napakaraming pera ang nagawa ko para sa inyo. Nabayaran na ang una. Mong puhunan. AEBA? Ikaw, walang hiya ka. Kung sino man sa inyo ang maglakas loob na saktan ang tatay ko ngayon, hindi kayo makakaalis. Ginang Lu, ang iyong ama ay isang traidor. Alam ng buong bansa. Nagbenta siya ng kanyang Panginoon para sa kayamanan. Nakipagsabwatan sa mga kaaway. 10,000 Northern Garrison troops. Ang namatay dahil sa kanya. Kung hahadlangan mo ako, kalaban mo ang Greccia, Ginang Lu. Ayun kita na huwag hadlangan si Ginong Zhao sa kanyang ginagawa. Ang Ascending Dragon Banquet ay ginanap sa hotel ng pamilya Zhao na nagpapatunay na pinahalagahan ng mga natataas ang pamilya Zhao. Nakakatawa. Alam mo ba na ang Ascending Dragon Banquet ay ginanap dito dahil lamang sa aking impluensya? Walang kwenta ang madaldal. Hulihin ninyo ang batang ito. Magiging paborito na ako sa harap ng Dragon Lord. Kahit na anak ka, ni Shen Hangsuo. Ano naman? May Dragon Lord na tagapagtanggol namin. Mula ngayon, ang aming pamilyang Zhao ay magiging dominante sa Greccia. Ano pang hinihintay ninyo? Long Wu. Napag-isipan na ba ninyo kung paano kayo mamamatay? Ito si Long Wu. Ang alamat ng bagong henerasyon ng Greccia, ang Rising Star, ang pinakamalakas sa bagong henerasyon ng Greccia. Iyon pa may pambihirang talino, naging saksi na sa pisikal na katawan sa edad na 16. Sabi nila, ang kanyang kultivasyon ay umabot na sa rurok. Mas mataas pa kaysa sa Divine General na kanyang kapanahon. Zianga iyon. May nagsasabing siya ang magiging Divine General sa hinaharap. Ang kinatawan ng rurok ng lakas ng Greccia. Ngayong nandito Zia. Kahit isang langaw ay hindi makakalabas. Nang tulad ni Long Wu. Long Wu, magkano ang binayad nila sa iyo? Doblehin KO. Luting-ting, huwag mong isipin na dahil may pera ka. Lahat ay maglilingkod sa iyo. May utang na loob sa amin ang pamilya Longwu. Si Longwu ay sumusunod lamang sa aming pamilyang Zhao. Tingting, umalis ka dyan. Hayaan mo akong harapin ang batang ito. Tatay, hindi pa ganap na gumagaling ang mga sugat mo. At saka, malakas ang katawan nitong si Long Wu. Ako na lang. Ako na. Walang saysay ang pagpapalipas ng oras. Longwu, dali, hulihin ninyo ang dalawang traidor na ito para makapagpasikat tayo sa harap ng bagong Dragon Lord. Magandang palabas ito. Isang bisis sa buhay makakita ng Longwu na lumalaban. Sulit ang pagpunta. Longwu lumaban. Malamang hindi makasagot ng isang suntok ang batang to. Anong maganda? Kayong lahat, puro kayo salita ng kabutihan at dangal, huli ng taksil, huli ng traidor. Kayo ang tunay na mga buhaya at salot. Tigilan ang daldal, Longwu. Sige na. Matanda, walang hiya. Sinamantala ang pagkawala ng bantay ni Longwu. Biglang sumalakay. Longwu, tumayo ka. Huwag kang magpanggap. Bigyan natin ng leksyon ang batang ito. Longwu. Zino ka talaga? Naluloko ka na ba? Tawagan mo na agad ang emisaryo. Sabihin mong pumunta na siya rito. Huwag na. Ako na mismo ang dumating. Emisaryo, ako po ay nag-report. May trader dito. Nanggulo sa Dragon Ascension Banquet. Nagpapanggap bilang Divine General. Dali, hulihin siya. Kinamumuhian ko ang mga traidor. Nakakahiya at nakakainis. Emisaryo, kayo po. Ang Dragon Ascension Banquet na ito ay para kay Ginoong Yeshan upang ibalik ang kanyang dangal. At si Ginoong Yi ay ang Divine General na tagapagtanggol ng bansa. Siya rin ang bagong Dragon Lord. Hindi ba Asia trader? Paano siya naging Dragon Lord? Emisaryo Zhao, hindi ba kayo nagkakamali? Nag-alinlangan KSA Akin? Hindi po. Wala po akong lakas ng loob. Tama na. Naglaro na ako. Baka, ikaw talaga ang Divine General? Mag-ama ninyong Zhao Tianlong, kayo ay naglapastangan sa Divine General na tagapagtanggol ng bansa at pinlano pa ninyong patayin siya. Ang parusa sa kasalanang ito ay kamatayan. Divine General, nagkamali po ako. Sana'y mahabag po kayo. Ituring ninyo akong hangin at palayain. Tingting, sa huli, tayo naman ay magkakapamilya. Tulungan mo kami sa harap ng Divine General. Magmakaawa ka, huwag siyang magalit. Tulungan mo ako. Ngayon magkakapamilya, hindi mo ba sinabi noong namuhunan ako sa'yo? Naghihintay lang ako ng kapalit? Umalis ka na. Nakakasuka ka. Kung hindi nangyari sa tatay ko ang nangyari sa'yo, patuloy pa rin akong naloloko mo. Divine General, nakamali po kami. Bulag po kami sa katotohanan. Divine General. Kung isa lang akong ordinaryong tao, hindi kaya ngayon ako'y pinatay ninyo? O kung ako'y ikaw, pinalaya mo kaya ako? Dalhin na. Opo. Agalang-galang na General.
inaanyayahan kayo ng pinuno. Mabuti. Sa wakas ay makikipagkita na rin. 10 taon na. Sa wakas, dumating na ang araw na ito. Ang ating dakilang bayani ay nakabalik na. Tuloy pa. Hindi ako bayani. Isang tao lang na nakaligtas ng mahirap. Swerte lang. Ang tunay na mga bayani ay matagal nang nakabaon sa lupa. Galit ka PRNS akin, ano? Ang ikinagagalit mo ay kung bakit noong mga panahong iyon, ikaw ang pinagbintangan. Noon, nagkamali ako ng paniniwala. Kay Lucien Yuan. Nilinlang niya ako ng peking impormasyon. Ang isang malimong salita, 10 taon kong pinagdaanan. Lumaban ako para sa lahat, ngunit ang lahat ay itinuring akong taksil. Kahit ang pinuno na pinagkakatiwalaan ko ay hindi man lang nagpatotoo para sa akin. Alam ka una, mas mahalaga sa iyo ang bayan kaysa sa akin. Hindi ka talaga lumalaban para sa akin. Hindi ako ang sinisilbihan mo. Ang sinisilbihan mo ay ang iyong bansa. Lumalaban ako para sa bayan, para sa mga mamamayan, dahil ang bayan ay bayan ng lahat. Hindi iyong bansa mo lamang. Wala kang respeto. Yes, Han. Huwag mong isipin na, sa pagpapagalit mo sa akin, hindi kita mapapatay. 10 taon na ang nakalipas, pinatay mo na ako noon. Matigas ang ulo. Talagang matigas ang ulo. Kahit na ako ang nagbintang sa iyo, ano naman ngayon? Ang 30,000 sundalo ng Northern Garrison Army. Bakit? Ikaw lang ang importante? Kahit na nainggit ako sa iyo. Ano naman ngayon? Ang bawat sundalo ng Northern Garrison ay matapang at tapat sa bansa. Hindi sila sumusunod sa tao, sumusunod sila sa katotohanan. Ngunit ikaw, pinamumunuan mo ng mga walang kwenta, nagkakatuwaan sa likuran. Samantalang ang tunay na mga sundalong makabayan, bukod sa mga sugat at sakit, wala silang anumang natanggap. Anong puso ang hindi malamig? Alam mo ba kung kanino ka nagsasalita? Ako, humihingi lang ng hustisya. Para sa mga sundalong nasa ibaba. Binigyan na kita ng otoridad bilang pinuno ng hukbo. Hindi kaya. Sapat ang titulong Dragon Lord of Dacia para bayaran ang mga taon mong paghihira. Patuloy ka pa ring ng away. Gusto mo ba talagang mamatay? Ang titulong Dragon Lord. Maitatanggal ng pinuno. Ang buhay ko bilang si Pwede rin kunin ng mga nakatataas, ako si Izan. Gusto ko lang ng hustisya. Hustisya. Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto kong humingi ng tawad ang mga nakatataas, aminin ang kanilang pagkukulang sa pagbabantay. Aminin kung may kasalanan ako. Panaginip mo yan. Hindi ko matanggap ang paghirang ng mga nakatataas. Yijon. Ano ang ibig mong sabihin? Yizhan, 10 taon na, araw-araw kong hinihiling na magpakumbaba ka at lumapit sa akin. Bakit ka matigas ang ulo? Talaga bang gusto mong mamatay? Yizhan, mas mahalaga pa ba ang isang paghingi ng tawad aysa sa posisyon bilang Dragon Lord ng Dacia? Tito, kain na. Ano namang masarap ang niluto mo ngayon? Tingnan mo na lang. Kanin. Fish with pork strips. Ang sarap. Tito, sa katayuan mo, dapat mayroon kang magandang trabaho. Bakit ka nagiging gwardiya sa paaralan? Hindi ko na ipagtanggol ang mga kasamahan kong nakipagsapalaran sa akin. Kaya't ipagtatanggol ko na lang ang kanilang mga anak. Sila. Ang ating kinabukasan. Kumusta na ang bibi mo? Okay na. Nga pala, ito yung hiniram mong pera para sa operasyon. Ibinabalik ko sa'yo. Huwag na, ibalik mo na lang. Para sa pagluluto mo na lang yan. Madali lang naman magluto, hindi ganoon kalaki ang halaga. Tanggapin mo na. Sino ang namamahala dito? Ako, bakit? Gusto ng boss namin ang bahay na ito. 1 milyon ito. Kunin mo ang pera at umalis ka na. 2 milyon ang halaga ng bahay na ito. Gusto mo bilhin ng 1 milyon. At saka, kailangan ko pa ito, hindi namin ibebenta. Umuwi na kayo. Inaabisuhan lang kita, hindi nakikipag-usap. Ako rin, inaabisuhan kita. Hindi ibebenta. Ayaw mong tanggapin ang mabuting pakiusap. Alam mo ba kung sino ang boss namin? Si Liu Hongfei, ang pinakamayaman sa Qingshan. Kahit sino pa ang dumating, hindi namin ibebenta. Kahit sino?
Ako ang hari rito. May sira ang ulo na matandang ito. Bigyan natin ng leksyon. Ako ang mananagot kung may mangyari. Tiagan Montag. Kuya, Malina, wag es amuka, pwede ba? Kung hindi sa mukha ang suntok, sino pa ang susuntukin ko? Matanda ka, tapos ka na. Kukunin ka o si Kuya Fai. Sa King Shao, walang makakapagligtas sa'yo. Umalis ka. Pinaalis mo na sila? Kung kagatin ka ng aso, makikipag-away ka pa ba sa aso? Tito, parang... Medyo nagugustuhan na kita. Kalokohan. Magkaiba ang edad natin. Ikaw,